Hey guys, welcome back to Team DTV, and today, May 11, Saturday, we are back here sa Autofocus Test Drive Festival. So, napanood nyo na siguro yung first few vlogs ko kahapon lang. We were here nung Thursday, the first day, and then today is the third day. There's one more day tomorrow, Sunday. So, yung mga gustong pumunta, humabol na kayo. So, anyway, today, nandito naman tayo sa Nissan, and we are inside the Nissan Kicks 2024 top of the line. Ayun, na-vlog ko na rin to. Binisita ko before yung Nissan show, pero nakapag-review lang tayo inside the showroom. Hindi tayo nakapag-test drive. So finally, eto, meron tayong chance mag-test drive nitong Kicks. Again, guys, kaklarify ko lang, hindi ito hybrid. This is completely EV, electric vehicle to na may bit-bit kang generator. Alright? Yung gas engine nito has nothing to do with the mechanicals in making the car run. Ang purpose lang ng gas engine nito is to charge the battery. Okay? Hindi ito hybrid na katulad ng mga Toyota. Okay? So, anyway, samahan niyo po ako, and by the way, kasama natin dito si Sir Rich. Anong branch kayo? From Nissan Bacoor. Nissan Bacoor. And then si Sir? Alex bro. Si Sir Alex. And of course, si Commander doon sa likod. Okay, takbo na tayo. Again, this is the top of the line. Mamaya pag-usapan natin ng presyo. So, electronic shifter, no? Yes sir. CBT actually. CBT na siya, tapos electronic yung shifter niya. Okay, naka-drive. And then right now, ang lamig ng aircon. Nissan is very popular, very known for that. Okay, anong drive mode natin for now? You can choose sir, Okay. eco mode, drive mode, and sports. Okay, so may single button ka lang dito, pipindot-pindot ka lang, makikita mo naman dito. So naka-sport, eco, pag walang nakalagay, normal. Normal. Sige, mag-eco muna tayo. Okay? And then, let's go. Electronic parking brake. Takbo na tayo. Okay, So, sir. alright. Habang tumatakbo dito inside the concert ground, let's familiarize ourselves with the sir. cluster. Sa cluster po, makikita nyo, si engine is nag-orange. So, it means, charge niya automatically si battery. Battery. Okay, Yes. nasa And ang then, battery The indicator? blue one, sir, the Okay. blue one naman po is nagbibigay po siya ng energy kay wheels. So, siya yung Okay. pinapaikot niya po. And then, minsan po bumabalik naman po yung wheels. Ayan po, yung pagka nag-brake po kayo, makikita niyo po. Meron din siyang regenerative. Ayan, bumabalik naman po siya. Nagbibigay po siya ng power kay battery. Okay. So, hindi po gumagana si engine pagka ganon. Okay. So, si battery si wheels naman po ang nagbibigay ng power kay battery. Saan ngayon ang indicator nung charge ng battery? Ayan, sir. Yan na yan. Ayan Yung po, blue na yan. Yung blue na yan. So, right yan, battery po yan, sir. Makikita So, nyo. 3 bars? Actually, is 1 point, ano lang yan, 1.5 bars pa lang yan, sir. Wala pang 1.5 bars yan. 3 bars lang po talaga siya. So, mapupuno po yan while driving po. So, sa ganyang status, nag-charge na rin siya like kanina? Yes, sir. Nag-charge po. Maririnig nyo naman po, pag nag-orange po si engine, nag-charge po yan. Okay, sige. Mas So, maganda, sir, kung sa sports mode talaga mas mabilis ang charging. Ano niya? kasi, so, May eco mode tayo. so yung orange, meaning nagcha-charge siya sa battery, yung blue nagdi-discharge. Tapos pag yung wheel, yung bilog, naging Bumalik blue, kay battery. ibig sabihin, nagcha-charge din siya, pabalik naman kay battery. Yun yung regenerative charging. Kasi parang ang effect niya, parang alam niyo guys, yung mga kaidara ko diyan, yung bisikleta natin na may dynamo, that's the very basic way of explaining it. Yung dynamo windmill, sir. windmill. So kinetic energy. Yes, natutulak siya ng momentum ng sasakyan. So magcha-charge siya, ibabalik na sa battery. Okay, labas na tayo. Sige po, pwede tayo. Kaya lang, kuminsan, Meron. kuminsan magaling lang tayo sa mga theory. So, iba pa rin yung actual driving experience, di ba? Thank you. Okay na? Thank you. Yan din yung isang factor bakit fuel efficiency Nissan Kicks. Dahil may regenerative braking. Siya po yung nagbibigay ng power kay battery. Kahit hindi umaandar si engine,
binibigyan niya po ng power si battery para mag-distribute naman po. Okay, ngayon, may ugong, umaandar yung gas engine. Yes, sir. Naka-electronic power steering na ba ito? Yes po. Yes, kaya Po, pala electronic po siya. malambot eh. Okay. So, naka-eco mode tayo for now. May narinig akong vibration. Saan? Sa labas Okay. po. So, yung regenerative niya, mararamdaman mo para siyang engine brake. Oo, yun. Tama, sir. Okay? So, tapakan ko ng konti, naka-eco mode pa rin tayo. Sumasabay yung gas engine. Pag binigyan mo ng load, yung electric motor, nasi-sense niya, nagkakarga din agad si Yes, sir. gas engine. Magandang response naka-eco mode lang tayo niyan. Naka-eco mode. And take note, 4 ang sakay namin dito. Alright? So, meron ditong 3 adult, may isang sexy doon sa likod. Oops, 300 pounds yun nasa likod. Okay. Maganda, maganda. Anong top of the line to? I'm sure naka-sports. Di ko napansin kanina yung gulong eh. Anong size ng gulong? 18, sir. Naka-size 18 and naka-low profile. No? Yes, sir. Kaya pala may konting road noise. And that is expected. Kasi pag naka-low profile ka, mararamdaman mo talaga road noise. And that's normal. Kahit anong car. Okay. So, ayan. Stop tayo. So, we have auto hold din pala yan. Ayan. So, isa, yeah, auto hold mo. Once na naka-auto hold ka, kahit bitawan mo ang brake, Yeah. automatic. Pero nakasanayan ko na eh. Oo, Kahit, sir. kahit Kasi isa kung sanay once kasi naka-auto hold, sir, pag nag-full brake ka, yung parking brake mag-iilaw yan. Hindi Yeah. ka lang nag-full brake kanina, pero Yeah. definitely magpo-full brake yan, sir. Ayan. And then, once din natin Ay, kanina. Oo. Okay. Sige. So, mag-ano siya. And then, pag auto hold naman, kahit di mo i-disengage yung parking brake, once na tinapakan mo yung gas pedal, Mhm. mag-disengage na yung parking brake Yes. mo. So, yan. Isa rin yan sa Kaliwa ba tayo? Eto, ano tong EV na to? Sir, yan is full EV siya. Pwede mo siyang for example, sir, pauwi ka na ng bahay. Pero ano lang yan eh, minimal time lang yan eh. Depende sa remaining charge. Oo. Okay. Pwede mo siyang gamitin, sir, na hindi aandar yung engine mo. Kunwari pauwi ka na, ayaw mo maka-distract sa mga kapitbahay mo dahil sa ingay ng sasakyan. Pwede mo siyang i-EV, wala siyang engine noise. So talagang full electric yung maririnig mo talaga. Ngayon, pag ginawa ko ngayon, ano mangyayari? Okay lang, sir, walang problema. Tapos pag Pero i-overrule din naman niya yan eh. Apo. Pagka depende sa level ng Kailangan charge ng battery mo. normal mode driving ka yata bago mo siya Ayun, naka-EV na ngayon. Ayan, so yun. Wala siyang Pwede pa tayo dumiretso? Sunod na. Okay, hataw tayo ng konti. mag-automatic din naman siya, sir. Ayan, naka-EV tayo, tinapakan ko, ayun, tinanggal niya. Oo, kasi kailangan Na mag-charge. Oo. Okay. Pero parang frequent magkarga eh, no? Frequent po talaga, sir. Akala ko- Automatic charging siya. Kasi sir, hindi tayo naka-full charge eh. So, Pero wala pa rin tong option ng diretso pa. Okay lang sir, nandito sa may ano. Okay. Wala pa rin tong option to plug eh, no? wala pa po. Wala pa rin. Wala po Hindi talaga. pa siya plug eh. Okay. Nissan Leaf lang po yung meron tayo. Oh, yun yung mas premium. Mas premium yun. Yun is, tumatakbo naman siya ng 311 kilometers of full charge. Okay, dito tayo. Okay. Malakas ang engine brake, yung regenerative charging niya. Konting adjustment lang pag nasanay ka, maganda kasi tipid sa brake pads. Yes, sir. Hindi ka tapak ng tapak. So actually medyo aggressive driving kasi katulad nito. Gusto kong magkataw-hataw tapos biglang may nakaharang sa unahan ko. Bitawan ko lang yung gas. Mabilis siyang mag-decelerate. Kung naka-sports mode ka, sir, mas maganda yung braking system. Oo. Mas makakapit Okay. yung Sige. regenerative niya. Actually, sir, yung regenerative is hindi pag-brake yun, ha. Pag nag-repeating si wheels, dun po nagkakaroon ng regenerative Yes. charging. Hindi po yung, kasi yung iba ang tawag nila is regenerative braking system. So, akala nila, once na nag-brake ka, mag-auto charge siya. Hindi.
Kailangan freewheeling. Kailangan freewheeling. Oo. Yes, tama. Yeah, medyo kailangan pang matuto yung mga tao sa mga technical aspects eh. Kasi hindi pa naman talaga tayo lahat marurunong pa Aware sa sa mga sa mga details ng Ito, EV. si Nissan Kicks po is parang ito po yung pinaka the best na gagawin ni automotive industry para i-ready tayo sa full electric vehicle. Yes. So, Ito yung transition. ito po. Exactly. Ito yung exactly yung previous vlog ko, yun yung sinasabi ko. Kaya para sa akin napaka-brilliant ng ganitong design. Wala muna yung range anxiety. Okay, in terms of driving dynamics, mukhang sakto lang ako dito. Ramdam ko yung side bolsters, yung support sa akin dito. Ewan ko lang kapag mas mataba sa akin na tao, but sa akin sakto lang. Lalo kung medyo spirited driving, magko-corner, feeling ko stable ako dito. And okay lang din naman yung elbow room. And okay din yung leather, medyo yung hard leather lang siya, hindi siya yung soft. Pero okay din naman. Medyo nabitin lang ako dito sa leather niya. Sana naging leather tong plastic na to. But overall, pag tinignan mo yung feel ng interior, nagbe-blend naman yung texture ng plastic tsaka yung texture ng leather. So sa isang tingin mo mukhang all leather. Okay? And kumusta? Headroom okay. Of course, small car to, di ba? And compact car siya. Well, at least, di ba, meron pa rin namang center console box. And useful naman siya to rest my elbow. So it's a sub-compact crossover. So kaya yan lang. Sakto lang yung size niya pang city driving. Okay, so subukan na natin. Medyo nakapag-adjust na ako sa sasakyan. Now, subukan natin mag-sport mode. Ayan, naka-sport mode na siya. Tingnan natin kung anong difference. Konting difference pero hindi ine-expect ko na biglang sisipa. Parang hindi ko sinasabing mahina. What I'm saying is yung eco mode niya, feeling ko medyo a little too powerful pa. Siguro para sa akin sa preference ko, hininaan pa ng konti para mas matipid. Kasi pagdating sa sport mode, parang konti na lang ang itinaas niya. Unlike sa ibang brand, pag sinabi nilang eco mode, talagang ramdam mong kumukupad eh. Ito, kaliwatan ba? Ito, eco mode niya, matulin eh. Mabilis eh. Kaya pagdating sa sport, parang konti na lang yung difference. So, tingnan ko, subukan ko lang ulit dito. Wala masyadong sasakyan. Yun. Mas may hatak din naman ng content pero ano. Suspension, sakto lang, parang sedan. Kanina, yung sabi kong parang may narinig ako mukhang doon lang yung sa labas. Ngayon wala na. May nadaanan kaming mga konting rough area. Walang vibration dito. It feels solid. Quiet naman dito sa loob. Mandali i-maneuver. Okay lang din yung visibility ng mga side mirrors. Yeah, I think magandang pang city driving. Again, just going back to my point dun sa unang version ko ng pag-review ko nito. Mas gusto ko to kumpara sa hybrid ng Toyota, okay? Simply because of the design. Alright? Hindi ko pa napatunayan kung alin mas matibay kasi bago lang dito and I don't have one. Pero just because of my little background in engineering, konting alam ko sa technical, para sa akin mas simplified to. Kasi wala ka ng parang transmission or clutch na mag-engage and disengage nung electric motor tsaka yung gas engine dun sa transmission ng sasakyan kasi sa hybrid ng Toyota sumasabay sila, nagme-mix. So mas complicated, may additional part to maintain and you know. So ito feeling ko mas simplified.
So far, sir, any known issue, wala pa naman. Wala. And then, additional din pala, sir, regarding sa battery na nagkakaroon na confusing kung ilang years tatagal yung battery. Well, si Nissan Leaf kasi is 10 years na tumatakbo sa industry ng automotive, which is wala pang nagiging problema. Nissan Leaf, 10 years nang tumatakbo, wala pa raw na-report na problema. Sa battery. And then, same component na ginamit ang battery is kay Nissan Leaf. So, so pareho lang po sila ng battery ni Nissan Leaf. Mas maliit lang na konti ang sa kicks. Dahil po is so the same technology, the same Yes, sir. material, So, the same components, we can expect it will have the same quality no, yes, sa sir. Tama. Leaf. And then para din po sa mga buyers or customers, we have 8 years warranty for the battery. Wow, 8 years. Yes, sir. Regardless of the mileage. Yes, sir. Regardless of Oh, mileage. okay. So kaya talaga confident si Nissan na tatagal yung battery. Okay, sir. So, one last thing. Magkano price nitong top of the line? 1,539,000 po. 1,539,000 pesos. Yes. This is the top of the line. Yes. Okay, anong difference ng top of the line among the rest? Meron tong 6 airbags. Yung iba 4 lang. Tapos Camera 360. may camera 360. Ano pa? Around view monitor. May around view monitor. Yun po yun. Yung around view monitor or camera 360 is the same lang naman po. Yeah. Kaiba lang sa term. And Kaiba lang sa leather term, seat. yes. Also, Tapos the naka-leather. seat. Okay, ano pa? Speakers. Speakers. Mas Same magandang lang. speaker ito? O pareho lang? Same lang po. Okay. Alright. Thank you so much, Sir Rich. So, si Sir Rich sa Nissan Bacoor. Okay? Ilalagay ko na lang sa description yung contact number niya. So, if you have further questions about the pricing, kung anong mga promos, alam ko may discount sila dito, kung makakahabol kayo, mas maganda, then kontakin nyo na lang siya for additional information. Alright guys, so I hope you like this video. Thank you for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.